Kukunin nga kaya ng Barangay Ginebra ang unrestricted free agent na si Kelly Nabong. Si Nabong ay pinakawalan na ng Blackwater at bilang unrestricted free agent kahit sinong team ay pwedeng kumuha sa kanya. Sa ngayon kasi kung titignan natin ang Barangay Ginebra, kahit malakas yung kanilang lineup, ay kailangan pa rin siguro ng isang tunay na sentro na pwedeng backup kay Stan Hardinger. Dahil ito si Japet Aguilar nagsisentro yan, totoo, pero ang natural position yan ay power forward. Pati ito si Jamie Malonzo, power forward yan, at pwede rin yan na maging small forward kung kinakailangan. Samantalang ito si Sidney Umubere, hindi yan pwedeng center dahil masyadong maliit. At itong si Jeremiah Gray, obviously ang laro niyan ay sa labas. Of course, sa ngayon, hindi muna siguro pinag-iisipan ni Coach Tim Cone ang pagkuha kay Nabong. Pero habang tumatagal siguro, kung makikita niya na magkakaroon ng mismatch ang Ginebra, o baka for example, ma-foul trouble si Stan Hardinger o si Aguilar, baka lumabas dyan yung pangangailangan nila ng isang big man. Ang tanong, ito kayang sinabong ay kukunin nila gayong alam naman natin na ito ay tawagin na natin na medyo malaking gamble para kahit kaninong team na kukuha dito dahil nga sa mga sitwasyon na kinasangkutan nito dati pa. Kaya sa ngayon, sabihin din natin na pwede naman kumuha ng ibang backup big men ang Ginebra kung gugustuhin nila. Pero yun nga lang, advantage kasi dito kay Nabong, ito ay unrestricted free agent. Ibig niya sabihin, pwede na lang itong kunin nang wala na silang ipapalit na player. Siyempre kung gagawa ka pa ng trade, kailangan timbangin pa yan sa PBA Trade Committee at kailangan makapag-transaction ka pa doon sa ibang kupunan. Pero dito kay Nabong, pwede nilang bigyan niya ng isang maikling kontrata at kung siyempre kung hindi maganda ipapakita niya, pwede nila agad bitawan at kung maganda naman, ay pwede nilang i-extend yung kanyang kontrata. So tignan natin kung sa Ginebra nga mapupunta ang big man na ito na si Kelly Nabong na kare-release lamang ng Blackwater. Hindi lang San Miguel Beer at Ginebra ang gumagawa ng tinatawag na mga super teams o yung sobrang lakas dahil mukhang yan din ang balak ng TNT Tropang Giga. Mukhang ang ultimate na goal ngayon ng koponan ni MVP ay kunin ito si Brandon Rosser at si Kiefer Ravena at ipagsasama sa isang koponan itong si Ravena, si Rosser, si Mikey Williams, Jason Castro, R.R. Pugoy at itong si Calvin Oftana. Sa ngayon kasi, itong kay Rosser madaling makukuha yan ng TNT Tropang Giga dahil nasa NLEX siya. Isang 3-team trade lang kasama ang Blackwater Bossing, sigurado nasa kanila na yan. At asahan natin na kung ito si Kelly Williams ay magre-retiro na, si Rosser ang papalit dyan. O di kaya naman kung ito si Poy Era may magiging inconsistent o kaya ay hindi maasahan doon sa laro niya, malamang yan ang ipapalit para dito kay Brandon Rosser. Ito naman kay Kiefer Ravena, medyo komplikado yan dahil naglalaro siya sa Japan. Ang maliwanag ngayon, yung playing rights ni Ravena ay nandito sa NLEX Road Warriors. Pero madali naman niyang i-transfer sa TNT at marami nga naniniwala na kapag ito si Ravena ay tapos nang maglaro dyan sa Japan at bumalik ito sa PBA, ay sigurado na sa TNT yan maglalaro. Bata pa naman ito si Ravena sa sabi nga nila, anytime ay pwede yan bumalik sa PBA at sigurado na sa TNT yan mapupunta. Kung sakasakali na makuha ng TNT itong si Rosser at si Ravena at manatili doon ito si Mikey Williams, Calvin Oftana at R.R. Pugoy, sigurado na lalong lalakas ang TNT. As it is, malakas na yung koponan ni Coach Chot Reyes, pero kung makukuha niya yan, masasabi natin na pwede na talaga silang sumabay dito sa super teams ng SMC katulad ng Ginebra at ng San Miguel Beer. Sa ngayon, nakafocus of course si Coach Chot Reyes dito sa ating Commissioner's Cup kung saan ay hindi pa naglalaro TNT pero marami nagsasabi na isa sila sa magiging title contenders dahil mahusay daw yung import na nakuha nila. Dahil kagagaling lamang ng San Miguel Beer sa isang kampyonato, hindi muna sila gagawa ng tinatawag natin ng malalaking trades. Mga minor trades lang katulad nito si Von Pesumal na hindi naman nila ginagamit. Pero maraming fans na nagsasabi talaga, actually hindi lang yung mga fans maski mga analyst, na bagay ito si Jason Perkins sa San Miguel Beer dahil pwede siyang maglaro ng small forward kung kinakailangan, pwedeng magbaba ng bola at pwede rin siya na maging power forward. May inside game at may outside game. Ang tanong ngayon ay kung papayag kaya ang San Miguel Beer na ito ay mai-trade. Sa ngayon kasi, ang tinitignan natin dyan, ang pwede nilang trade talaga dyan ay itong Motau Tua for Jason Perkins na sigurado papayag naman ang Phoenix dyan sa tingin ko lang dahil of course ito si Motau Tua ay isang sentro at yan ay kinakailangan ngayon ng Phoenix Fuel Masters. Pero kung ikaw naman San Miguel Beer ay pakakawalan mo kaya ito si Motau Tua.
Dahil syempre pag nawala si Tautuma, mawawalan ka ng backup center para kay Junmar Fajardo. Dahil ito naman si Perkins, si Roddy Brondial at si Vic Manuel, ang laro niya talaga ay power forward. So ang tanong, sino ang pwedeng ipalit ng San Miguel Beer para dito kay Jason Perkins? Sa ngayon kasi kung titignan natin, sasabihin niba baka pwede si Vic Manuel. Pero tandaan niyo ito si Manuel galing na yan doon sa Phoenix. At sinabi mismo ni Coach Topex Robinson hindi fit sa kanila ito si Vic Manuel kaya nila tinrade agad. Ito naman si Rodney Brondial, para medyo hindi parehas yung value ni Perkins at ni Brondial at baka kailangan pa nilang dagdagan ng isa pang player. At isa pang malaki na contribute ni Brondial sa San Miguel Beer lalo na pagdating sa hustle points at rebounds, so malamang hindi yan pakakawalan ni Coach Leo Austria. At isa pa, kailangan din natin ikonsidera yung binaliktad natin ng mga nakaraang araw na ang Magnolia Chicken Templados ay mukhang interesado din na makuha ang serbisyo nito si Jason Perkins. So, kung sakali mang i-trade yan ng Phoenix, tignan natin kung alin doon sa dalawa siya mapupunta. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na base doon sa nakikita niya ngayon, although dadalawang laro pa lang itong Bay Area Dragons, mukhang maganda ang response ng mga tao at pinaplano daw ng PBA na dagdagan pa yung mga guest teams. Ibig sabihin baka sa mga susunod na konferensya ay magkaroon ulit ng guest team dito sa liga dahil mukhang nakatutulong yan pagdating sa competition at syempre nakatutulong din yan para doon sa mga players natin para masanay na nakikipaglaro sa mga international players. Ibig sabihin, nakakatulong ito hindi lang doon sa guest teams. Syempre nagkakaroon sila ng experience na maglaro sa PBA pero maski na yung mga PBA players ay nakatutulong lalo na kapag maglalaro na sila sa abroad. For example, dito sa mga FIBA qualifying games. Kaya sa ngayon, pinag-iisipan na ron ng PBA Board of Governors na gawing regular ito at baka yung mga susunod na konferensya ay magkaroon din ng mga guest team. Hindi pa konkreto kung sino o saan bansa sila kukuha pero siguro magdedepende yan sa magiging performance nitong Bay Area Dragons. Sa ngayon kasi ang record of course ng Bay Area Dragons ay 2-0 at ang susunod nilang makakalaban ay Phoenix. Pero syempre titignan muna natin kung ano magiging performance nitong kuponan na ito kapag nakalaban na talaga nila yung mga heavyweight dito sa PBA. Katulad ng San Miguel, Ginebra, itong TNT, Magnolia, Meralco at yung iba pa. Kung sakali na maging close yung laban o di kaya ay talunin pa yan itong Bay Area Dragons, masasabi talaga natin na baka magandang idea nga na magkaroon ng additional teams dito sa PBA. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak kung anong balak talaga ni PBA Commissioner Willie Marshall at ng Board of Governors. Pero kung sakasakali na patuloy na maging maganda ang response ng mga tao dito sa guest team nila, ay baka ituloy-tuloy na nga nila yan. Of course, para doon sa mga long-time fans ng PBA, hindi na ito bago. Dati pa, merong Northern Consolidated na naglaro at nanalo pa ng kampyonato sa PBA. Happy birthday muna kay Alicia Divine mula kay Dennis Bautista. At shoutout kay Enrico at Presi Angsioco, Andrew Anyosa, Kagawad Katsakino Dukusin, Admond de Guzman, Celino Valles at Junel Alagon Family, Neil Manawat, JJ Sibum, Jomel Espina Paner, Dion Mercado, Ed Sisiega, Edwin Carmona Jr., Junjun, Angeli, B-Boy at Terence Matas at Ernie Bagares, Rico Olarte, Alvin Ulatan Family, Ronald Berbosidad, Ruben Dolor, All Black New Zealand, Michael D., Jordan at John Redim Malanta at Sid Maria, RX7, Anthony Alon Family, Jay Makatuno, Renz Altamera Family, Rowena Pilado, Rodelin Kitamura Family, Edong Garcia, RG Bueno at Dalina Family, Mark Miradora, Julius Benedict at Jason David, Joseph Pineda, Sherlyn Yage, Asat Tedocio at Martir Family, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, John Patrick Abreya, Jose Juntilla, Alexis De Terala, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Brian Andres, Carlito Bolima, Judy, Weng, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Dexter Domer, John Henry Capulong, Joy Antoralba Travel and Tours, Lenodo Gaitans, John Cantos, Alexander Hernani at Raven Banyes.